Posible bang lumutang gamit ang isang poste ng kawayan? Sa China, ang pag-anod ng kawayan ay isang popular na paraan upang tumawid sa mga ilog nang hindi gumagamit ng mga bangka. Sa halip, ang mga tao ay gumagamit ng makapal na kawayan na may kakayahang sumuporta ng hanggang 150 kilo. Baka nagtataka ka kung anong ginagawa nila, bakit sila tumatalon. Ang totoo, ang tawag dito ay adumo. Ito ay isang tradisyonal na sayaw na ginagawa sa isang espesyal na seremonya ng mga batang Maasai warrior sa Kenya upang ipakita ang kanilang lakas at liksi. Mas mataas ang pagtalon, mas malakas. Alam mo ba kung paano pinamahalaan ng sinaunang sibilisasyon ang pag-angat ng tubig ng walang kahirap-hirap? Narito ang isang lihim na gumagana pa rin hanggang ngayon. Ang babaeng ito ay hindi nangangailangan ng poso o balde. Pinaikot lang niya ang aparatong ito at ang tubig sa ilog ay mabilis nang umangat. Passion at technology pinagsama-sama sa isang Paris Fashion Week. Ang mga kasuotang ito na pinahusay ng teknolohiya na naghahatid ng isang makabagong panahon ng passion na ang mga bagong disenyo ay nabubuo bawat segundo. Ang waterfall stop switch na ito ay nai-install sa mga water tower at tangke at otomatikong magsasara kapag ang tubig ay umabot na sa tiyak na antas. Kapag bumaba ang antas ng tubig, automatic ang pupunan ng device ng tubig upang magamit mo ang tubig ng maginhawa. Hindi naging maganda para sa mga builder na ito nang subukan nilang magtayo ng bahay habang sinusubukan nilang maghanap ng matatag na bahagi ng lupa na makakasuporta sa kanilang 3 palabag na bahay. Napunta sila sa luwad na lupang ito. Sa una, ang mga ant-eaters na ito ay parang naglalaro lang. Ang totoo, ito ay araw-araw lang nabuhay ng isang lalaki at kanyang asawa kasama ang kanilang anak na ant-eaters. Napansin mo na ba ang higanteng orasan sa paliparan ng Amsterdam na tila may isang lalaking nakakulong sa loob nito at ginuguhit ang mga kamay ng orasan bawat minuto at ginagawa ng taong ito ng 1,440 beses sa isang araw ng walang pahinga na hindi nawawala kahit isang minuto, nakawili-wili. Gayunpaman, ang katotohanan sa likod nito, kinunan nila ng pelikula ang isang lalaking gumuguhit ng orasan sa loob ng 12 oras ng diretso upang gawing looping video na nakikita nating lahat. Ang bidyong ito ay nai-record sa loob ng disyerto ng Kumtag, ilagang kanlurang rehiyon ng China. Kapansin-pansin at kapanapanabik na kaganapan nang ang mga grupo ng turista ay makarating sa tuktok ng buhangin. Nagsimulang tumayo ang kanilang mga buhok. Ang maliit na isdang ito ay masigasig na nagtitipon ng mga bato ng paisa-isa na ginagawa itong isang tumpok na kamangha-mangha. Ang isdang ito ba'y naiinip kaya niya ito ginagawa? Sa totoo lang, ang mga isdang ito ay walang kapuguran na nangungulekta ng mga bato sa kanyang paligid na ginagawa itong isang kamangha-manghang pugad. Kapag ang pugad ay kumpleto na, ito ay mangingitlog sa loob ng mga batong ito upang tiyakin na ang mga itlog ay protektado sa pagtangay ng alon ng tubig. Nais padaig ang baha. Ang barrier na ito ay nagpapalakas ng sarili gamit ang presyon ng baha. Ang mga harang na ito ng tubig ay nagbibigay ng agarang depensa sa mga lungsod o rural na lugar at maaaring magamit muli at itayo para sa anumang distansya na kinakailangan. Ang kamanghamanghang napakabihirang ito ay kilala bilang brain coral na ipinangalan dahil sa kakaibang pagkakahawig nito sa utak ng tao. Ang species na ito ay maaaring mabuhay ng hanggang 900 taon. Nasa kasamaang palad, nasa panganib na din ito dahil sa pagbabago ng klima na nagbabanta sa kaligtasan nito.